Okay, alright. Welcome po sa Peanuts Vlog for today. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel. Okay, umpisahan na po natin ang istorya natin na patungkol sa Kim Pao na kung saan po ay Paolo Avellino. Ano nga bang nangyari? Bakit sinugod si Kim Chiu ng isang aktres? Kim Chiu, okay lang ba sa kanya na ganun ang ginagawa? Blind items natin for today. Ang actress na to ay hindi talaga mapakali pag hindi niya natamaan sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa mga mahahanghang na kanyang mga sinasabi patungkol sa showbiz. Isahan na po natin ng update sa Kim Pao. Heto na guys. Ang inaabangan ng lahat tungkol sa Kim Pao. Paolo Avellino. Ano nga bang nangyari kay Kim Chiu? Bakit sinugod siya ng isang actress? Ito yung pinakamasama dito guys ha. Ito pa yung actress na to ang sumugod kay Kim Chiu. Sa tingin niyo po ba guys is okay lang ba yan? Diba? It's been quite, there's something I cannot understand here dahil po siya na nga lang po tong may atraso, siya pa tong may ganang sumugod. Ito kasi yung kwento ayon dito sa ating legit na sources guys is si Kim Chiu po ay nag-open ng sama ng loob dito sa actress na to na kung saan po ay ang dami nang nakakarinig sa mga sinasabi ng actress na to patungkol sa gown ni Kim Chiu na hindi lang po pagdating sa gown kundi lahat halos naipon-ipon na siguro yung sama ng loob ni Kim Chiu sa kanya guys. Siyempre bilang isang artista kaya mo pa naman kimkimin yung sama ng loob diba yung mga bashers, pero pag lumampas naman na sa mga limit mo at hindi mo na nakayanan ba, ikaw din ay sasabog. Kaya dito guys, sumabog po si Kim Chiu. Kaya nag-open up po siya sa mga kanyang mga kasama po. Dahil para sa ganun po ay mabigyan linaw yung actress na to kung ano talaga yung kanyang intensyon. Ayon dito sa ating legit na sources guys is talagang sumugod daw siya. Sipin nyo sumugod daw siya. Una, sumugod siya sa set. Sa set na yun guys is panay daw ng pakiusap niya sa management na hanggat maaari is bigyan daw siya ng oras para kausapin si Kim Chiu kasi may naririnig daw siya ng mga bad issues about daw sa sinasabi ni Kim Chiu. Sa katunayan po guys is siya dapat yung tanungin ni Kim Chiu kung bakit siya sinisiraan niya si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa mga kasama niya. Ngayon guys, yung management daw na ito guys, yung management nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay medyo hindi daw komportable dito sa actress na to na kung saan po ay sobrang busy ang Kim Pao sa shooting ay idagdag pa niya yung kanyang pagkamarites or idagdag pa niya yung walang kwentang usapan ba. Ito nakiusap daw ito sa management tapos sinabihan daw siya ng management na wag muna sa ngayon kasi ongoing ang shooting. Pwede makapaghintay ka maybe siguro after ng shooting. Habang ginawa daw ng actress na to guys, nagpahinga lang daw ng konti ang Kim Pao sa shooting. Siyempre parang parang break ba lang muna. Nag-break ba? Tapos bigla daw sumugod kay Kim Chiu. Ngayon, hinarang daw siya ng mga kasama ni Kim Chiu kasi hindi naman time na pag-confrontation yung yung style niya, kundi kaya ipapahiya daw si Kim Chiu sa mga maraming tao na nakakapanood sa kanilang shooting ba, sa kanilang set. Tapos hinarang siya, nagwala tong actress na to, ang sabi daw sa kanya, I'm not going to have a trouble, I'm just asking Kim Chiu for that is very important. Yun daw po yung sabi niya dito guys. Ito si Paolo Avellino dahil andyan siya, tinawag po si Paolo Avellino sa likod ng backstage, sa likod ng set. Kasi nga daw po si Paolo na daw po yung umeksena ba. Si Paolo na daw po yung kukunan ng shooting. Tapos hindi daw natuloy na kukunan siya ng shooting kasi nga nag-traffic siya sa actress na to. Na kung saan po ay pinagsabihan siya ni Paolo Avellino na kung hanggat maaari, be professional. Yun daw po yung ayon dito sa ating legit na sources guys. Kaya po guys,
Itong actress na to guys is maraming nakakakita sa kanya na she have a negative intention para sa Kim Pao at gusto talaga niyang sirain guys. Pati ba naman sa set, ganun. Siyempre, umiwas yung dalawa guys kasi busy po sila eh. Busy po sila sa kanilang mga ganap. After that, nandun pa rin yung actress, hindi daw niya linulubayan si Kim Chu. And then, nung hindi daw niya po linulubayan si Kim Chu, nakita ng mga ibang staff yun guys at pina-exit ang Kim Pao sa oras na sa mga oras na hindi pa tapos yung shooting. Ganun po nila ka-concern ang Kim Pao tambalan guys para daw sa ganun hindi daw masira yung shooting nila kasi panay daw ng eksena ng actress na yan guys. Halos daw lahat ng mga galawan ng Kim Pao sunod-sunod daw sa kanya. Halos hindi pati daw si Kim Chu guys hindi daw mapakali si Kim Chu at hindi na daw nakaka-focus si Kim Chu sa kanyang ginagawa guys. To isipin niyo to guys itong actress na to dapat kailangan natin itong pagsabihan din kahit tayo ay isang vlogger lang or kahit tayo ay isang tagapaginig lang or mga Kim Pao fans. We need to give her the perfect advice kasi nakakasama ang ginawa niya guys. Gigil na gigil ako dito sa actress na to guys. Ayon dito sa ating legit na sources guys is sabi daw ng management is hindi na daw tama yung ginagawa niyang ganun kay Kim Chu dahil mismo pa sa set or mismo pa sa trabaho naggaganon siya. Disturbo na kasi ang tawag dun guys. Isipin natin to guys ang pelikula kasi ang hirap gumawa ng shooting. Kapag hindi kasi yan na perfect, uulitin mo na naman yan. Tsaka siyempre lahat naman ng tao napapagod. Kahit ang actress nito parang hindi niya pinagdaanan ng Kim Pao. Masipin mo yan napaka-bad trip ng actress na to guys. Nagigil ako sa kanya. Grabe guys. Alam niyo yung gigil na gigil ka na hindi mo lang talaga ang daming nagsasabi na ang actress na to is may black intention. At saka sabi pa daw nito wala daw siyang balak siraan ang Kim Pao. Sa katamayan nga po, sa ginagawa niyang ganyan kapag disturbo, may balak na siya. Simula pa. Pero, nagtitake advantage kasi siya sa mga kabaitan ng Kim Pao sa kanya. Tinitake advantage niya dun kasi nga, kontrolado ni Kim Chu si Paolo Avellino. Ayaw lang kasi ni Kim Chu at saka si Paolo Avellino nagkaroon ng mga gulo ba. Kaya umiwas po sila sa actress na to. Kaya paki-comment down below lang po guys kung ano yung comment niyo dito para itong actress na nagigil ako sa kanya. Eto na guys, punta po tayo sa pangalawang topic natin for today na kung saan po ay itong actress na to ay pinagsabihan ni Paolo Avellino. Itong actress na to guys is talagang pinagsabihan ni Paolo Avellino siya sa harap-harapan daw mismo guys kasi nanggigigil na din daw si Paolo Avellino. At saka isipin mo to guys kapag hindi mo daw ito pagsabihan kasi pag yung kunin mo sa magandang usapan ba, parang wala lang daw sa kanya. Halos daw kinuhanan nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu ng magandang usapan. Wala. Management, wala. Mga ibang tao, wala din. Kaya kinuusap daw ng management si Paolo Avellino hanggat maaari ay pagsabihan daw nito ang actress na to kasi baka kung sakaling makinig. Itong si Kim Chu guys is tinanong daw si Paolo Avellino kung hanggat maaari ay dalawa silang mag-usap or makiusap sa actress na to kasi hindi naman kasi tama yung ginagawa niya. And besides guys nakiusap daw sila Kim Chu at saka si Paolo Avellino sa kanya. Tapos yung kinuusap siya guys, ang sabi daw, I'm willing to wait. Sabi daw niya. I'm willing to wait to confront Kim Chu. Yung pag-confrontan niya kasi guys is parang para sa akin guys hindi kasi tama Confrontahin mo yung tao wala sa lugar. Na kung saan alam mo naman na nagtatrabaho pa sila na ongoing ang shooting at saka set. Di ba isipin mo yan guys, parang
Pero kumbaga is nakakakuan ba, nakaka-stress. Yan daw po yung inaabot nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa set, guys. Ayun, sabi daw ng management sa kanila na don't force anything to have trouble here because we're on work. We're on work and we have a work today. Sabi daw ng management sa kanya. Kaya ito kinonfronta na. Kinausap sila ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. At ito pa ang sabi niya. We're friends, but why you leak all that issues? Sabi daw niya. Parang kumbaga is parang kasalanan pa ni Kim Chiu na nalik daw yung issues na ganun na yung pagsabi na yung mga pagsisinungaling niya kay Kim Chiu, guys. Parang kasalanan pa ni Kim Chiu kung bakit nag-leak daw yung mga ganun-ganun na issues. Where in fact naman na alam niya na siya naman nagpa-umpisa dun. At saka sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino, guys, is very controlled. Kasi nga, ang sabi ng kanilang management is wag nilang hayaan na yung emotion nila ang magdadala sa kanilang trabaho. Kasi pag ang emotion mo daw po ang nagdadala sa iyong trabaho, kapag may mga negative emotion ka, talagang babanatan ka niyan at masisira ang everyday mo. Yan daw po yung advice ng mga management sa Kimpao. Kaya nga po, sinusunod lang po ang mga Kimpao, sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, yung sinasabi ng management sa kanila. Dahil nga po, gusto nila may trabaho sila at ang purpose naman nila talaga ay magkaroon ng trabaho na yung bang walang sakitan ng loob, yung trabaho lang ba, walang personalan ba. Pero itong actress na to, guys, she's keep on following them. Gigil na gigil ako. At saka ito pinagdikdikan pa niya sa set na ang dami daw mali ni Paolo Avellino sa mga shooting, guys, sa mga eksena nila na kung saan po ay wala daw sa script. O andun na tayo sa wala sa script, andun na tayo, pero pwede naman dagdagan ng actor or actress ang script kung naaayon naman dun sa script, diba? You can add as long as na komportable yung mga viewers. Wala ka nang pakialam dun kasi hindi naman ikaw yung director at saka management nila. As long as na komportable yung mga viewers sa movie nila at as long as naman na hindi naman labag sa rules na hindi mo pwedeng dagdagan ang script mo. Diba? May mga terms na pwede mong dagdagan at inaaprobahan yan ng mga management. Itong si actress na to, guys, ito pati ba naman daw yung script ni Paolo Avellino? Pinakialaman? Grabe. Grabe siya. Kung tutusin natin, guys, is mas worst. Very worst. Kaya ito, diba, instead na manahimik na lang ang kampo ni Paolo Avellino, guys, is pinatikiman siya ng mga mahanghang na salita. At ang sabi pa daw sa kanila, if you don't want to bash me, sabi daw niya, try to bash me. Sabi daw pala niya, try to bash me because I'm telling only the truth. That is my own opinion. Sabi daw niya, yes, you have the right to talk or to show your opinion in public. But wag naman yung siraan mo yung kapwa mong artista para lang sa marumi mong intention. Kung ang sikat, ang pinag-uusapan dito, kung gusto mong sumikat, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng movie na yung bang ikaka-raise up mo naman, hindi yung gumawa ka ng mali para i-down yung kapwa mong artista. Wala ka naman mapapala dyan. Yan yung masakit dito yung ikaw na nga lang yung tumulong, ikaw pa yung masama at gawan ng issue. And where in fact, alam naman ng actress na to na tinutulungan siya ni Kim Chiu pagdating sa mga finances, mga gamit. Di ba nakakairita, guys? Nakakairita. Pati nga itong legit na sources natin, guys, is dinamay pa ito Ang sabi daw na dito sa legit na sources natin is kaya daw sunod-sunuran ito kay Kim Chiu dahil may gusto daw kay Kim Chiu. Kumbaga, may intention daw kay Kim Chiu at ginagamit daw lang niya si Kim Chiu, same as Paolo Avellino. See? How can you, I'm not judging person, guys, but how can you say na ginagamit naman ang tao? Si Kim Chiu, ikita mo naman ang very supportive nila.
nandun na tayo sa mga terms na namimigay, very humble at generous si Kim Chu. Pero yung mga kaibigan ni Kim Chu is wala ka namang ibang maririnig sa kanila kundi mga yun, yung mga magagandang salita. Pero hindi mo sila mariringgan ng mga backfighter words. Not like this actress na akala mo nasa kanya na ang mundo. Kaya galit na galit yung mga ibang tao sa kanya guys kasi patuloy pa rin siyang sumisira sa Kim Pao. Kaya itong sabi nila Paolo Avellino sa si Kim Chiu sa kanya na lubayan na lang muna sila muna. And then kapag tamang oras yung pag-usapan nila then they can settle it not in the issues na like na yung ganito pero they can settle in a professional way. Yun daw po yung sabi nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanya, aba, wala daw pakialam itong actress na to. Wala daw pakialam sa sinabing professional way kasi siya daw ay dumating sa set na napaka-professional. Yan po yung kanyang depensa guys. Kaya gigil na gigil ako dito. Blind items natin for today guys. Actress napilit na sinisiraan ang Kim Pao sa publiko pati sa set. Ito guys ay bigyan ko po kayo ng clue. Ito po ay kasama nila Kim Chiu sa shows, sa mga shows at isa rin po siya na pumasok din ito pala sa PBB guys Naging host siya ng one time lang. Pero parang kumbaga is nung pumasok siya sa PBB start natin yung clue sa kanya kasi ito yung pag-usbong ng kanyang pangalan eh. I know, kilala niyo siya. Pumasok siya sa PBB, na-evict siya kaagad. Siguro mga 5 na ang daming pero kumbaga sa kanya is yung palagi siyang nanonomini ba? Na straight na yung nominee siya nagpapa-evict, parang gano'n. Pero siyempre marami siguro din siyang supporters that time. Kaya hindi siya natatanggal. And then, when the last end, natanggal rin siya. Yun yung kandito. Kasi nga po, may ugali siya na hindi nagustuhan ng kanyang kasama sa loob. Yun yung ugali niya na masyado siyang matikuloso. Parang gano'n. I cannot say rather than matikuloso, mas worse pa pala dun. Ngayon guys, pero itong actress na to guys is galing din po sa nanggalingan natin na mahihirap. Kasi ako, I'm counterpart na galing ako sa mahihirap. Galing ako sa mahihirap. Ako ay isang mahirap. Kaya nga po, doon ako galing at hanggang ngayon mahirap pa rin ako. Pero hindi ako pwedeng manira ng kapwa kong tao. Ito guys ngayon, nung pumasok siya sa PBB, di ba lumabas na siya, medyo nagkaroon ng madaming fans. Siyempre, nagpirmahan siya ng kontrata. Sinabak siya sa isang pelikula. At yung pelikula na yun guys, first time niya na sumabak doon. At nagkaroon pa siya ng mga ibang, kumbaga, kontrobersiya kaagad siya. Na ayaw daw niya yung role niya. Ganon. Pero siyempre yung manager, putok na putok yung kanyang pangalan. Siyempre, grinab naman ng mga management yan. Mga network. Kasi sobrang putok yung pangalan niya before guys. Hanggang sa yung sobrang init ng pangalan niya, napunta sa mga bashers, sobrang init pa rin yung pangalan niya. Ito, pinasok sa pinagpahinga muna siya kasi ang dami nagsasabi na hindi pangit ito galing niya sa set, ganito, ganyan. Ang dami daw yung ayaw niya na papagamit sa kanya, na kailangan yun yung gamitin niya. Saka yung mga make-up niya, ayaw niya. Daming ayaw niya. Sobrang arte, kumbaga. Ngayon, pinatapos lang yung movie sa kanya, pinag-hosting siya. Kasi ang akala ng mga management, baka hosting yung linya niya. Aba, nag-hosting siya. Ngayon, yung hosting niya, parang hindi ata klaro or parang there's something wrong. After nun, dinadahan-dahan na siyang tinanggal dun sa hosting. Hanggang lumipad siya sa ibang bansa, bumalik na naman after 2 years pa nagpalamig. Yun na naman, kausap naman sa management. Hanggang sa tinambal ito kay Kim Chiu at wala pa si Paolo Avellino that time. Hindi pa paired ni Paolo to. Nung tinambal siya kay Kim Chiu, okay naman nung umpisa guys. Hanggang sa may mga movie na si Kim Chiu ay parang sinusundan niya na. Doon na siguro siya nainggit kay Kim Chiu. Doon na siya nainggit at doon na rin siya kumapit kay Kim Chiu. Or in fact, na hindi dapat siya kumapit kay Kim Chiu kasi nga po,
iba naman yung level niya kay Kim Chiu. Pero si Kim Chiu, siya yung nag-angat sa kanya. Kaya lahat ng mga ibang project ni Kim Chiu ay dinadala ni Kim Chiu siya para magkaroon lang daw ng source of income. Kasi ganun din po nag-umpisa si Kim Chiu, guys. Kumbaga, kineri siya ni Kim Chiu. Dapat to magpasalamat siya. Pero hindi, guys. Ngayon, ipapasok na lang sana siya sa lane lang before, pero trinap daw ng management. Baka masisira ang lane lang dito. Trinap siya, nilagay sa mga ibang eksena. Pero that time is still pa rin na friend siya ni Kim Chiu, guys. Ngayon, nagkabulol-bulon na lahat. Kapag-usap daw ito kay sa mga ibang friends ni Kim Chiu na sinisiraan na siya. Kumbaga, umakagat-kagat na siya. Bakit daw hindi daw siya naka-counterpart dun sa lina where in fact na isa din pala daw siyang cast. Parang si Kim Chiu pa yung may kasalanan, guys eh. Kaya galit na galit ako dito sa actress. Itong actress na to is matapobre pa, guys. Kaya comment down below nyo lang po, guys, kung kilala nyo siya, and then I will comment it also the name kasi bawal po magsabi ng pangalan dito. At hanggang dito na lang po ang ating YouTube channel at update. Paki-like, subscribe at share din po para lahat po tayong makaalam sa ating update. Maraming salamat po.